Sa dulo, wala naman tayong batas na pumipigil kung sinong nais tumakbo. Wala rin namang limitasyon kung sinong pwedeng iboto o bawal iboto ng ating mga kababayan. Sa isang demokrasya, majority always wins. Na nagkakataon sila ang nananalo, ibig sabihin nun, sila yung gusto ng mas marami sa ating mga botante. Hindi mo naman pwedeng sabihin na porkit may kamag-anak sa Senado ngayon, hindi nila alam yun. Akala nila una pa lang yun sa Senado. Again, hindi mo pwedeng i-assume na hindi alam at mga botante kaugnay sa kanyang pagpapasya. Alam niya ang ginagawa niya, alam ng botanteng Pilipino yung kanyang pagpapasya at desisyon niya na maglagay ng isa, dalawa o tatlo mula sa isang apelido o pamilya. Hindi ko palang nakikita yung version. Ang sinabi ko na ang posisyon ko sa anti-dynasty. Dahil produkto ako niyan, hindi ko haharangin yan. Kung kailangan ng boto ko para mapasayan, boboto ko dahil laban naman yun sa interes ko. Na makikialam ako sa pagbalangkas niyan ay klarong kaso ng conflict of interest. Rason para hindi ko dapat panghimasukan maliban na lamang ko ang boto ko ay kinakailangan para mapasayan. In which case, that will be a vote against interest, which is allowed by our laws and the Constitution. Pangalawa, again, magandang matanong dun sa mga naniniwala at nagsusulungan ito, anong solusyon sa ganong klaseng mga sitwasyon para mapatupad na natin yan? Pero sir, habang wala pang anti-dynasty law, hindi ba out of delicadeza? Parang sobra naman kung, let's say, Senate, okay lang siguro may magkapatid, pero kung tatlong magkakapatid, hindi ba sobra na yun? Hindi para sa akin na pagdesisyonan yan. Para sa ating lahat na pagpasahan yan pagdating ng araw ng eleksyon. Kung iboboto ba natin sila dahil dito o hindi natin sila iboboto dahil sa rason ding yan.